Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to my channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na tayong makapag-live muli at sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ito po, new haircut pa rin at nakashave pa rin pero hindi pa ako nakapag-shave today mula kahapon. Dahil nga hindi naman ako nakaalis nung Wednesday, abay todo igib ako rito dahil wala kaming tubig. At kahapon naman hindi naman ako natuloy sa dapat kong puntahan kasi nga umulan. Ngayon standby ako rito pero may mga communication naman. At nakipag-connect ako sa tulad niyan, yung nakalimutan ko pala shoutout dito aking tita dahil matagal kaming hindi nag-usap. Lalo na yung aking tsuy na si Bubi Kaputli. At sana uncle, okay ka lang dyan. Ito yung uncle ko na kaibigan ko rin to Mag-uncle na kami pero magkaibigan kami. So matagal na panahon kaming hindi nag-usap. Malamang sa malamang siguro may 20 years lang hindi kami nagkita nito. Ganun katagalo. Kasi huli pa yata akong naming nagkita nito siguro mga way back 2002. Yun na nga, 2 dekada mahigit na. At dahil sa Facebook, yun, nakapag-communicate kami. Tapos sa mga ibang kakilala, mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat, lalo na kay Jobert. Alam ko talaga namang mabigat sa loob talaga. Marami talagang dala-dala tayo. Mabigat-bigat talaga sa loob. Pero kapit lang kasi habang meron pa namang mga kaibigan, kakilala na umaalalay, abay may pag-asa pa rin. Sakaling tumakbo akong senador at sakaling kwento lang naman to wala namang bayad yung kwento tsaka pangarap. Sakaling maging senador tayo, di marami tayo pwedeng magawa. Yun nga lang yung pinakatanong ko lang kung kakayanin ko yung atmosphere doon. Lalo na mahirap kasi yung environment nila Di sa Senado, mahirap kasi dyan. Sometimes you earn friends, you lose friends. Mahirap Alam nyo naman sa mundo ng politics, wala hong permanente dyan. Liban siguro talaga kung kapanalig mo talaga. Talagang through thick and thin, meron na kayong pinagsamaan. Abay, kahit saan man kayo mapunta, talaga namang magkasama talaga. Mahalimbawa ko man kay Senator Bato, kay Duterte, talaga namang talagang na yan sila Panahon na yung lumipas, mga pangyayari at talagang matibay talaga sila, pinagtibay ng panahon. So, ganon. So, sa pagiging senador, abay, mag-legislate lang naman dyan. Kaso mabigat-bigat din talaga dyan sa loob dahil po may tinatawag dyan sila ng mga committee. Meron pa dyan mga involved na pera. Halimbawa na lang, yung pork barrel. Kumbaga, budget sa bawat committee. So, ganon iyan. At talaga nakakasilaw talaga yung pera sa lapi. So ang inyong abang lingkod, hindi naman ako tawag nito. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako masilaw pero sabihin ko rin naman sa inyo sabi nga sa Biblia, kung pinagkakatiwalaan ka sa maliit, abay lalo na sa malaki. Ngayon hindi ko naman sinasabi na ako'y sa pera. Pero masabi ko contented na rin ako kahit medyo mahirap talaga sa sitwasyon ko ngayon dahil talaga naghahagilap na kung saan tayo makakuha ng mga finances natin para pang sustain. So hindi lang ako makagalaw-galaw dito dahil siyempre wala akong pampuhunan Sagana ka man sa talino, wala kang puhunan, wala din Kumbaga pangarap na lang. Ayaw ko naman na yung talino ko dula dito, may mga negosyante rito, mga tindahan, kung ano man, ibuhos ko man yung talino ko dyan, abay sayang lang din. Siyempre, hindi lang naman basta talino yung pwedeng ibuhos doon. May tinatawag pa po dyan na
talino, experience mo, loyalty mo, so ganun eh. Integrity mo, so ganun. Medyo nangihinayang ako na ibigay lang eh. Bagaman minsan may mga tao na binibigyan ko ng mga tinatago kong sikreto, mga pasimple-simple lang. Kaso minsan nabubulgar ako, nasusunog ako eh. Hindi ko inaasahan minsan na mga bagay na simple lang. Sikreto lang yon, simpleng sikreto lang yon, napakaliit na bagay. Pero pag i-apply mo sa tunay na buhay, abay napakalaking bagay ho. Tulad yan, halimbawa ko na lang sa inyo ganito. Somewhere in 2010, umuwi ako sa probinsya kasi naggamot ako noon. Opo, naggamot ako, punta ako sa doktor, sa espesyalista kasi kailangan ko magpa-medicate. Dahil talagang nangangayayat ako eh. Yung hitsura ko na to, medyo mangitim-ngitim eh. Dahil siguro yung lason sa katawan ko, ganun. Ako pasalamat naman ako sa Diyos dahil siguro talaga kung tiisin man yun, eh tiniis ko na lang at siguro ayaw pa ng Diyos na ako'y papagpahingahin. Abay, pinayagan pa rin ako mabuhay. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin. So, punta tayo doon. Noong 2010, umuwi ako sa probinsya. Itong kapatid ko na si Sheila Sukgang, may may sarili siyang tindahan diyan. Ano lang naman, maliit lang naman, sari-sari store. Ngayon, hindi, 2013 yon yung sari-sari store niya. Ngayon, nung umuwi pala ako nung 2010 kasi wala pa kaming sari-sari store yata noon eh. Meron na ba? Meron na yata eh. Tama nga, meron na nga. Sari-sari store, meron na kaming tindahan doon. Sari-sari store. Ngayon, from 2010 umuwi ako, nag-medicate. Tapos, may sari-sari store siya. Ngayon, ang nangyari, siyempre alam mo naman dahil siya kahirapan sa probinsya. Kahit saan naman ho talaga. Pag meron ka talagang sari-sari store, hindi ho talaga maiwasan doon yung mga credits. Ano ho yung credits? Yung mga nangungutang. Ngayon, sinabi ko sa kapatid ko, patingin ng listahan ng ng utang. Abay, ang dami. Sabi ko, mga magkano lahat niyan? Compute mo nga. Kinumpute niya ngayon, siguro mga 5,000. Sabi ko, ihinto mo muna yung pagpapautang. Lalo ng iba dyan, dapat nagbayad sila. Hindi nagbabayad eh. Siguro nga kapos din. Pero ang sabi ko ganito, sabi ko, yung suma total ng lahat ng utang dyan, bayaran ko na. However, yung mga may utang, wag mong sabihin na bayad na yung utang. Ang gagawin mo, singilin mo sila 10, 20, ganun, kahit 5. Basta singilin mo. Yan kako, yung utang na, kumbaga, hindi naman akin yan eh. Ang akin lang, para ba magamit yung pera. Magkaroon ulit ng pag-iikot ng pera. Kumbaga, parang bagong puhunan. Kumbaga ako na yung tumawag nito. Binay out, yon ang tawag doon. Binay out ko yung utang ng ibang tao na hindi naman nila alam. Para sabi ko, makabagong puhunan. Yan ho yung mga ideas na yan eh. Wala naman nagturo sa akin. Siyempre, naging experience ko dati, salesman. May mga ideas na rin ako. May mga ideas talaga ako. Yun. So, yun na nga. Ang ginawa ko, binayaran ko doon yung utang, siguro mga 5,000 yun. Binayaran ko na, pero sabi ko, wag mo nang pautangin. Sabi ko, kung meron namang uutang na bago, total yung tubuan lang naman natin dyan. Halimbawa, piso, 2 piso, minsan 50 centavos pa. Siyempre sa ibang mga items, maliliit na masyado yun eh. Tulad na lang yung posporo, magkano lang kita mo sa isang posporo niyan? 25 centavos, 50 centavos. Pero siyempre, pagkabuuan yon sa isang box halimbawa ng posporo, tubuan mo ng 5, kung 10 na item yon, i-divide mo sa yung 5 sa 10. So therefore 50 centavos lang yung tubo mo sa isang posporo. Di po ba? Lalo na sa katol halimbawa, yung katol benta mo halimbawa 3 pesos yan isa, 10 yung laman yan. Di 30 pesos. Magkano puhunan yan? Halimbawa 22. Di may 8 pesos ka. So 8 pesos divide mo dun sa 10, around mga wala pa sa piso. So ganon, wala pa sa piso. Sabihin mo na 75 centavos o wala pa sa piso yung kikitain mo doon sa isang pirasong katul. Tapos kako sa bigas, maliit naman yung tubuan. Nataon din kasi noong time na
Hindi naman ganun kalaki yung sahod ng government. Maliit talaga ho. At saka swerte lang talaga nung panahon nun, ako'y binata. Kaya yung mga ganyang bagay, ako, hindi naman ako nagsisave sa sarili ko eh. Wala talaga akong savings kasi pag may pera, pinamimigay ko eh. Tulad yan, pag may mga allowance dumadating sa amin, minsan nga may dumating sa akin. Parang sabihin ko na siguro, small amount lang naman siguro yon 17,000 eh. Ang pinadala ko sa bahay, 15,000. Bukod tanging 2,000 lang yung natira sa akin. Yun lang pinaikot-ikot ko. Nasa ano yata ako nung time na, nasa Taguig ako nun eh. Wala naman akong hilig. Nasa ano lang ako, nasa opisina lang. Pag weekend, doon lang ako. Exercise lang, ganun. Pero may iniinda na rin akong sakit noon. Hindi lang nagsasalita. Yun lang yun, nalaman noong 2010. Nakapaggamot ako noon 6 months. Pero, yun. So, balik tayo dun sa business. Yun ang mga ideas ko sa negosyo. Maalala ko nga pala, nung nag-salesman ako nung 1996, doon sa may Kalibo, Aklan, meron dong tindahan. Malapit-lapit yata sa plaza nila yun eh. Along the corner. So, nung mahinton ako sa pagsisalesman, hindi pala grocery. Kasi minsan nabanggit ko sa grocery ako noon eh. Hindi na pala. Ang grocery pala nung trabaho sa grocery 98-99. So balik muna ako sa pagiging salesman. 97 nadaanan ko ulit. Nung tinuruan ko sa ng ideas ko noon, paano niya i-survive yung store niya, talagang tuwang-tuwa naman ako. Hindi na ako bumaba nun sa sasakyan para makipagbatian pa o ano. Basta ako nakita ko lang na na-survive yung tindahan. Talagang nabubuhay pa rin, nakatayo pa rin, bukas pa rin. Sabi ko, at least salamat ka ako na, kumbaga ba nagkaroon ako ng satisfaction. Yung kasakasama ko dun sa sasakyan, abay hindi nila alam yon, walang nakakaalam nun. So kailan ko lang binubuksan, yun lang, itong taong ko lang binubuksan yung mga ganong bagay, mga sikreto yun nung ako'y salesman pa. So yung tinuro ko dun sa may-ari sa isang store, hindi naman tinuro sa akin ng pagiging salesman yun eh. Kasi sa amin sa pagiging salesman, ang advice sa amin nun ng tulad niyang supervisor ko, si Kwan, yung isang supervisor ko, sabi niya bawal ituro yan, bawal ilabas yung ganyang talino kasi kahit saan ka mag-aral niyan, hindi mo mapupulot yan. Totoo nga, kasi mga ganung bagay sa negosyo, mga sikreto na yan, hindi na basta tinuturo sa mga school yan eh. Tsaka ho yung mga classical learner yung sa US, ipopost ko dito saglit lang Tulad yung si Rockefeller, ayaw niya yung ayaw niya yung mga tao tumalino, gusto niya yung worker eh. Ipopost ko yung profile ng classical learner. Ano siya, Amerikano siya pero talagang ho siya. Ilagyan ko lang ng approve. Love tsaka approve. Yan, thumbs up. Yan, i-post ko na. Yan, marami ho siyang dyan, yung mga features, mga lectures with regards dun sa channel niya. Talagang maganda ho, gumagamit siya ng verbal tsaka gumagamit siya ng yan yung mga motor na masyadong napakaingay, ang babastos eh. So balik tayo doon. Ito siya, yung classical learner na yan, gumagamit siya ng visual aid. Yung mga visual aid niya usually is whiteboard lang, tsaka nagdo-drawing na siya, tsaka pinapaliwanag niya. Tsaka napakalinaw ho. Napakalinaw ng kanyang lecture. Talagang matututo ka talaga. So yun. Sa negosyo, abay hindi naman ho lahat doon sa nung time na ako naging salesman, hindi naman ho lahat doon tinuro sa akin. Along the way ho, nung ako nagtrabaho bilang salesman, actually maiksi lang yun maiksi lang yung pagtatrabaho ko ng salesman noon, pero ang dami ho akong natutunan doon. At saka mahirap po talaga i-hit yung target, kasi yung target ko nung time na yon sa loob ng 26 days lang ho. Ang kailangan ko i-hit na target is 560,000 or kalahating milyon. So mahirap-hirap kasi tulad yan, bilang ako'y na-assign sa booking sa city proper,
Diyan sa Iloilo City, may mga primaryo na mga store diyan, talagang mga malalaking store, mga malls. Hindi kasi ako na-assign doon, iba yung nakatoka doon. So therefore, siya ang kasama ko, malaki talaga ang target niya. Talagang nakakapag-hit siya ng mga kalahating milyon pautang talaga ng pautang. So ganun ba? Yun na nga yung sinabi ko man naman dati. Pero bago po ko puntahan yan, balikan ko doon sa store. Yung in-advise ko doon sa may-ari, kasi nung time na binalik-balikan ko siya, siguro mga 2-3 beses kong dinaanan yon. Sa pangatlo, nakausap ko rin. At nag-usap talaga kami sa table, harapan kami. Babae yung may-ari, sabi ko. Kawawa, nakita ko itsura para bang nanggugulay, parang nanglalantang gulay. Siyempre, grabing problema Tapos nakausap ko yung tauhan niya, hindi nga makatingin sa mata Para bang, siyempre, alam nila hirap Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, ano ba problema ng store? Sinaysay niya sa akin, sabi ko, ma'am, wag na lang ho kayong magsinungaling. Sabihin niyo sa akin yung lahat ng problema ninyo sa store para kung tutulungan ko kayo, kasi kung meron man akong ideya o alam, halimbawa, bibigay ko sa inyo yung nararapat lang. Shout out sa tita ko. Good morning po. Thank you very much sa views. So, balik tayo doon. Nakausap ko ngayon yung may-ari ng store. Nakalimutan ko yung store. Masyadong matagal na kasi po yun 1996 pa po yun nung ako yung nag-salesman. At nag-usap kami. Ang sabi ko sa kanya, sabi ko, ito yung gawin mo, ganito, ganyan. Kasi ang dami niyang stock daming mga collectibles sa kanya, hindi niya nababayaran. At yung problema pa, may collectibles nga, pero yung mga items, nandun, hindi halos mabenta. Namumroblema siya kung ano yung gagawin niya. Sabi ko, ganito yung gawin mo, simple lang yan. Yung tinuruan ko siya ng mga solusyon, binigyan ko siya in short ng solusyon sa business niya. Sabi ko, ma'am, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero hindi ko tinuro sa kanya yung mga sikreto kasi tatandaan ko yung sabi ng boss ko yung supervisor ko. Nasabi niya, wag mo ituro sa labas yan kasi bawal yan. Hindi ko naman talaga tinuro. Ang akin lang, tinuruan ko lang siya paano niya i-survive doon sa mga collectibles niya, ano yung dapat niyang gawin, paano niya maalpasan yung mga collectibles, kasi ang lalaki ng mga collectibles niya mga sa isang salesman may mga singil sa kanya na minsan thank you very much, may star pa. So may mga sinisingil sa kanya, minsan umaabot ng 40,000, 50,000. Pero dati, nung kabubukas lang ng store nila, abay malakas talaga. Mantakin mo, minsan nagpipo siya, minsan 50,000, 60,000. Ano yon? Cash, puro cash yun. Ito naman mga salesman ito, talagang hindi ko naman nila lahat. Pero may pagkamandurugas talaga. Kita mo na Pero sana kung ikaw salesman, mo rin ba, magbigay ka rin ba ng ng allowance? Oo, may extra income ka na doon Pero isipin mo rin sana, kung nag-extra income ka, isipin mo rin yung welfare ng negosyo Kasi kung yung negosyo, gusto mo lang kuhanan ng kuhanan, pag nag-collapse yan, wala ka ng income. Pero sana, bigyan mo rin siya ng idea ba, para makasurvive. Hindi yung, dahil naka-sales ka doon halimbawa ng 60,000, cash yun, COD. Ganun-ganun na lang. Hindi, mali Dapat bigyan mo rin ng kasi minsan ang problema sa mga negosyo, tulad yan iba sa mga owner, wala ho talagang ka-experience yan. Ang pagkakaalam nila, dahil nakuha yung loob nila doon sa ino-offer ng mga salesman na, ganito ma'am, syllable ito, fast moving ito, ma'am, ito yung discount makuha mo, so ganito yan, sa ganitong kitain mo. So, hindi ko naintindihan bakit ganon Kumbaga panlalamang. Tulad nga doon sa isa kong experience din doon sa isang store sa may Rojas yun, sa Rojas Capiz. Yung supervisor ko doon, talaga namang gusto niya Hindi, doon pa rin pala sa Aklan. Opo, doon pala sa Aklan. Naka-sales ako doon, mga 80,000 na-sales ko doon. Nakapag-book ako ng 80,000. Mantakay mo 80,000, grabe, laki nun. Nung na-survey ko doon sa bodega, ang dami talagang stocks. Pinagalitan pa ng supervisor ko. Sabi niya, ba't nang ilagay mo? Ba't ang konti naman? Pinagalitan pa ako. Sabi ko kasi, boss, ang dami doon sa taas. Hindi, ilagay mo lang. Ayun na nga.
Yun na nga ang sinasabi ko noon, yung maalala ko lang kung kayo'y nakapag-views ng mga previous ko na na Facebook Live regarding doon sa kwento ko nung 1995 up to 2001, kung saan kung ano-ano yung mga trabahong inabot ko, nakwento ko yan doon. Sabi ko nga sa kanya, boss, ang dami pa sa taas. Di, sulat mo, ganyan, nagalit pa, pinagalitan pa ako. Sinulat ko ngayon, sulat lang ako ng sulat. Sige, dagdagan mo, dagdagan. Hanggang nakapag-sales nga ako doon, nakapag-book ako ng 80 mil. Mantakay mo, isang book ko doon 80 mil probinsya pa naman yun. Hindi naman first class na city yun, kumbaga. Nga siya, city nga siya, pero hindi siya yung talagang tier na mga matataas na mga tier na grabe yung populasyon. Ang naisip ko nga noon, magkukulaps. Ayun na nga, nagkulaps yung kumpanya na yun na pinagtatrabahoan ko bilang salesman noon. At nahulog pa. At yun na nga, balikan natin dun sa isang babae sa isang store, nakasurvive siya. Talagang masaya naman ako. So balikan ko naman ngayon doon, yung sa tindahan ng kapatid ko, sabi ko, lahat ng utang dyan, wag mo sabihan sila na bayad na yan. Ang akin lang, bayaran ko yung lahat ng utang dyan para yung pera ma-recycle ulit, makabili ulit, ganito ganyan. Kumbaga may panibago na namang stocks. Kumbaga may buffer. So ganun ho ako. Bagaman yung pagiging salesman ko noon, maiksi lang. Siguro mag-iisang buwan pa lang akong salesman doon. Kasi out of 560,000 o kalating milyon na 0.56 million na target ko, ang nakuha ko lang noon siguro mga 300,000 lang. Maliit talagang nakakuha ko doon. Talagang grabe ho, ang pagod talaga. Kasi mantakay mo, kahit maliliit na store, patusin ko yan Minsan nagsisales lang ako sa maliit na store, tag 3,000, 4,000. So gaano kaliit yun? Ang liit talaga. Tsaka sa bagay, maliit din yung sahod ko noon. Grabe sa pagod Ang liit ng sahod ko noon. Ang sahod ko yata noon sa pagiging salesman noon, mga wala pang 4,000 Napakaliit Yun nga lang, ang advantage mo lang doon, libre pamasahe mo. Tapos libre din pagkain mo. Yun nga lang, yung kain mo doon, tanghalian lang. Yun lang pinaka-libre mo doon. Pero grabe naman talaga sa pagod. So, yun na yun. So, after noon, ng incident na doon sa Aklan, umuwi na ako ng city proper. Pero yung negosyo doon, nakasurvive na siya. Sabi ko, ma'am, sige ma'am, bahala ka na ma'am. Ako ma'am, naibigay ko lang sa'yo yung tulong, yung mga ideas na kailangan mo. Na kung saan pwede mo masurvive. Kasi sinabi niya naman sa akin yung problema. Dahil daw ang mga salesman, nung time na nag-o-order siya, abay talagang masigasigo. Puro COD naman. Nakuha ko rin yung mga impormasyon sa kasama ko na puro sila COD. Sabi ko bandang huli, siyempre siguro wala na siyang mailuwal na pera. Yun na yun, matiyatag yan, mga consignment na, minsan mga 60 days, 90 days, minsan lagpas na, hindi andun pa rin. Tapos naabutan na lang sa pagkasira, nagkaka-expire ng iba. Hindi man kinukuha ng ibang Hindi man kinukuha ng ibang mga tapos hindi na binibisita ng ibang salesman. Grabe, sabi ko. Nga, tinuruan ko siya ngayon paano niya solusyonan yun. Adi, salamat naman sa Diyos at talagang nakasurvive yung negosyo niya. So, ganun. Bakit ko ba naikwento yan? Kasi ngayon, sabi ko nga kanina, sa buhay-buhay, wala man akong puhunan para ako mag-extra income dito. Ang pinaka-extra income ko lang dito minsan, may tricycle ako rito, yun. May nagpapaservice sa akin dito, hatid ng tubig, ganyan. At meron pa pala ako isang talent nung 2016 na discover ko yung panghihilot. Opo, nanghihilot din po ako. Kasi nung nandoon pa kami sa Metro Manila, doon pa ako nakatira sa may Metro. Ang nangyari, pupunta kami doon sa Binondo, nagpapahilot kami, itong anak ko, maliit. Yung manghihilot doon, para ba ang daming ritual. Tapos parang medyo may sabihin ko na, may pagkadugyot ba na style. Tapos nung nandun kami, para ipahilot yung bata, kasi yun, nirecommend ng kapitbahay namin na yung anak mo sinisipon pa rin, inuubo, hindi naman gumagaling. Nag-antibiotic naman, pero wala. Yung mga gamot, wala talaga. Nung dinala namin dun sa manghihilot, sabi niya, lamig-lamig yung kuya. Hinihilot talagang iyak yung bata. Sabi nga ng manghihilot, pinahiran niya ng langis yung buong katawan ng bata, tapos tinapala niya ng ng coupon ban.
Tapos ginanon niya ng kamay niya, hinagod niya yung sa bandang likod nung tinapala niya ng coupon ban. Tapos sabi niya, kita mo yan, sabi niya sa akin. Kasi yung yung manggagamot na yon, para bang talagang magkaiba kami ng frequency. Parang galit na galit siya sa akin eh. Nagkita kami, unang kita namin ganon, parang nanlilisik yung mata niya. Eh hindi naman ako natitinag sa ganon kasi totoo talaga hindi ako takot sa ganon. Kasi marami na rin ako nakitang mga mata, yung mata na super itim, yung walang puti. Tapos pag tinitingnan mo sa mata, bigla na lang babalik sa normal. Nakakita na ako ng ganon. Siguro mga 2 beses na. Ayaw ko na lang sabihin kung saang mall yun. Tapos meron pa nung high school yata ako ng first year college. Doon sa amin sa bahay, talaga naman yung mata na parang umaapoy, napakaliwanag. Pati yung aso namin sa bahay, takot na takot eh. Pati yung mga aso sa paligid ng bahay namin, sa lapas noon, parang takot ba? Grabe, alulong ng alulong. So, ganon yon. So, bakit ba tayo napunta doon sa mall? At sa, kita mo na agaw tuloy. So, ganon. Eh, hindi naman ako natatakot. Balik tayo dun sa manghihilot. So, sabi ko ito. Tapos binubugahan niya. Inihipan niya dito sa mukha ganyan Eh, parang naalala ko tuloy sa Bible. And God breathed into his nostrils. Nasa Genesis chapter 2 verse 7. And God breathed into his nostrils and the man became the living soul. So, ganun. Naalala ko, sabi ko, yung pala mga ihip-ihip na ganyan. Eh, ngayon, yung akin naman, siguro nakadalawang balik kami doon kasi sinubukan ko hilutin yung anak ko. Eh, hindi pa rin magaling. Eh, bumalik ulit kami doon, pangalawa. Kasi nagkasakit siya ulit eh. Siguro magto 2 years old yung anak ko. Eh, nung hinilot niya, nakita ko ngayon, inobserbahan ko ng ganyan. Ay, sabi ko, okay na ito. Alam ko na ngayon paano manghihilot. Inobserbahan ko talaga. Kasi nung unang encounter namin, yung manghihilot, nagalit pa sa akin kasi ginanon niya sa akin. Sabi niya, halika rito. Tinawag niya, ikaw tatay? Sabi ko, opo, ako yung tatay. Ay, tingnan mo ganyan sa likod niya. Daming lamig. Tapos ginanon niya yung coupon ban doon sa likod ng anak ko. Tinapal niya, saka ginanon niya ng kamay niya. Kita mo yan, mga ugat-ugat, lamig-lamig yung ganyan. Hinawakan ko ganyan. Nagalit, sabi niya ganyan. Ay, wag mong hawakan. Masama yan. Sabi niya ganon. Sabi ko, animal na to. Sabi ko. Nagkakabanggaan kami ng espiritu ng frequency. Eh siguro inaano niya ako ng hindi niya ako kaya siguro. Kumbaga galit na galit sa akin baluarte niya na bahay niya, pamamahay niya mismo Talagang siguro hindi ko alam, natatalo siya siguro. Kaya grabe galit sa akin noon, makita ko sa mata galit na galit sa akin Sa loob-loob siguro anong klaseng tao ito. Pumunta rito tapos ewan ko, wala naman akong masamang intensyon sa kanya. As in, lang talaga yung loob ko noon. Malayo-layo lang. Kasi tumayo nga ako sa labas Ang pumasok dun sa loob, yung anak ko lang, tsaka yung kasama ko. Silang dalawa lang. Tinawag pati ako. Yun, sinamahan ko doon. Nandun sa loob ng bayan, dami-daming mga ribu-ribulto doon. Kung anong mga ritualis niya doon. Hindi mo na ako natitinag. Nakita niya siguro hindi ako natitinag. Tapos meron pa siya parang alalay. Yung gaganunin ka. Tapos para bang may usal-usal pa. Nararamdaman ko yung nililingon ko. Pag lingon ganyan, gumaganyan. Nauutal. Sabi ko, ano klase tao to? Pausal-usal pa yung ganon. Pagtingin ko ng ganyan, nauutal siya. Tapos umaalis ganyan. Bandang uli, pangalawang balik namin doon. Yun na nga, natutunan ko na paano manghilot. Nanghilot na ako, kaya sa anak ko rito, ako na ako nanghihilot. Dito sa aming lugar, may hinilot na rin ako dito. Gumaling naman, salamat naman sa Diyos. At meron din akong hinilot dito sa Pate, meron diyang banda. Basta malayo-layo sa amin dito, hinilot ko. Tsaka doon sa may isang bayan, sa isa pang lugar. Siguro mga 4 na na pagaling ko sa panghihilot, mga bata. Dito, ayaw ko namang kasi magpabayad kasi binabayaran nga nila ako. Ang sabi ko, sige, tinanggap ko ngayon. Pero sabi ko, kuha ka ng piso. Binayaran niya ako ngayon ng piso. Pag kuha ko ng piso, sabi ko, sige, yung piso na to, bigay ko sa iyo ulit. Pag sakaling kailangan mo ako, yung piso na yan, itago mo, tapos yan yung pambayad mo sa akin. So, ganun ang ginagawa ko. Swerte nga isa dito kasi nung time na nagpahilot siya, yung kapitbahay ko rito, yun siya, kumbaga matanda, taga Bicol Bicolano, siya, magtatawas. Grabe ho. Yung tawas pala niyan, talagang akala ko talaga,
patak-patak lang, yun pala hindi. Kwento ko na lang kasi naumpisahan na eh. Yun yung yun yung tawas nilalagay niya sa may sandok, tapos ilagay doon sa idarang sa apoy yung ilalim. E di yung kandila natutunaw. Kasama ngayon yung ba yun? Parang kandila lang yun eh, o kaunting tawas. Basta ganon, kandila lang yata yun eh. Pero ang tawag nila tawas, nagtataka nga ako tawas, pero yung gamit kandila eh. E di nung dinarang sa apoy yung sandok, nandun yung 6 na pirasong kandila na pinagputol-putol niya. E di nung matunaw, nandun na nakahanda na yung mangkok na yung batya na may tubig. Palanggana. Kasi yung batya malaki. Palanggana lang. So yung binuhos niya ngayon doon sa palanggana yung sandok. Pero nagsasalita siya, sasalita rin siya yung salita ba na maintindihan mo. Tinatanong niya yung pangalan mo, tapos nanalangin siya sa Panginoon na nagpapasalamat siya, saka humingi siya ng basbas at ng tulong na para pagalingin yung bata, yung pangalan ba ganon. Tapos ihulog niya doon sa may tubig, ibuhos niya sa tubig. Pag buhos sa tubig, buo, ilaglag niya ng buo, tapos aangat ngayon yung kandila kasi mamumuo yun eh. Ay mantakin mo talagang nagkakaroon ng figures doon sa may kandila. Paglutang ng kandila doon sa may planggana na may tubig, nagkakaroon ng image eh. Tapos ma-identify mo kung sino yan. Halimbawa, kung may mga nakaaway ka ganon, abay lumalabas so talaga yung mukha. Sabi ko, ngayon lang sa edad ko na to, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Akala ko, yung kandila, pag sindi, ito pinapatak-patak, tapos nagkakaroon lang. Hindi pala, tutunawin niya pala ng buo yun, tapos ibuhos niya lahat yun sa tubig, sa palanggana na may tubig. Tapos lulutang ngayon yung kandila, lalamig yun eh. Siyempre lulutang yun. Magkakaroon ng hugis. Yung mga umaano sa'yo, pong perwisyo, talagang nakikita doon sa may kandila. Sabi ko, grabe pala ito. Paano tayo napunta doon sa kapitbahay ko na magtatawas? Yun nga yung sinasabi ko, magtatawas pero hindi tawas yung ginagamit, kandila. Kasi yung taga rito sa amin, may lagnat yung anak niya, papahilot niya sana. Wala rito yung kapitbahay ko. Marunong akong maghilot. Pero sinabihan ko sila, sabi ko ate, ito gagawin ko ito, hilutin ko yung anak mo, pero wag mo ipagsabi rito na gumaling yung anak mo. Sabing ganon. Tsaka sabi ko ganito, yung panghihilot ka ako, tuturuan ko kayo paano gawin ito. Kasi nung pumunta ako sa bahay nila, lalaki yung anak niya. Di hinawakan ko ngayon sa likod. Grabing lagnat, grabing init ng katawan. Hinawakan ko yung ulo, kamay. Inimas mo parang ganon. Ganyan ko lang. Yan, kapain mo ganyan. Hindi mo siya kagad pisil-pisilin, ganyan. Nakita ko sa likod mga bukol-bukol. Ang dami, pati sa balikat. Sabi ko, pahingi ng pampahid mo na lang guys, pampahid ganyan. Pinahiran ko ngayon yung ulo, kamay. Kung ano yung nakita ko doon sa may metro, doon sa Binondo, yung manggagamot doon, na ginawa niya, nilagyan niya ng langis yung buong katawan. Siya din yung ginawa ko. Kasi ang purpose pala ng langis yan, pag napahiran yung buong katawan mo niyan, yung pores, yung balat natin, may pores kasi yan eh. Para pag pinisil mo yan, hindi siya pasukin ng lamig. Opo, ganun po yan para ma-seal siya ng lalo na coconut oil. Lalo na yung coconut oil, yan siya, very good din pala yan sa katawan, yung coconut oil. Marami hong health benefits din yung coconut oil. Lalo na pag virgin coconut oil pa. Naku, galing po. Magaling talaga sa katawan. Ngayon, ang nangyari, sabi ko, Kuya, alika. Tinawag ko ngayon yung tatay tsaka yung nanay. Sabi ko, alika kayo, kapain niyo itong likod. Hinawakan ko yung kamay. Sabi ko, wag akin na. Turo ko ganyan. Yung kamay niya, pinatungan ko ng kamay ko, tapos nilagay ko dun sa likod ng bata, tapos pinahihimas ko ng ganon. Sabi ko, ramdam mo? Sabi ko, yan kako yan. Yan ang cause ng bakit siya nilalagnat. Sabi ko, nang bang ginawa yan? Nag-akyat-akyat. Sabi niya, nag-akyat-akyat. Sabi ko, ganun talaga kasi lalaki yan, lalo bata pa. Akyat-akyat. Yun ang cause niyan ma-stress masyado, ma-stretch yung mga laman, mga litid, ganon. Kaya nagkakaroon ng yan, parang bukol-bukol kasi pinapasok ng lamig yun Lalo na minsan, pag pagod na pagod sa laro yung bata, huwag niyo iliguin. Punasan mo lang. Kung gusto mo, tubig na may asin. Ganon. O di kaya langis. Basta tubig na may asin, na mainit-init. Sabi ko ganon. Tsaka lagyan nyo siya ng langis pag napunasan nyo na. Para yung pores ng balat, matakpan ng langis, hindi siya pasukin ng lamig. Kasi namumuo yan ganyan yan.
Ngayon sabi ko dun sa nanay, pinhawakan ko sa kanila. Tapos sinilot ko ngayon. Sabi ko, kuya, ganito lang yan. Tinuro ko step by step yung panghihilot. Kako, yung spine ng bata, wag mong i-press yan kasi delikado yan eh. Baka makuba yung bata. Kako, ito yung spine, ito sa gilid. Dito lang, ramdam mo yung bukol niyan. Sundan mo lang mula dito sa ganan, sa taas, ibaba mo hanggang sa puwitan. Tunawin mo doon. Ibig sabihin, pisil-pisilin mo. Kasi ano yan, itatay, ihi niya yan. Tingnan mo minsan yung tae niya pagka after ng hilot, parang may plema. Kasi sabi ko yun na yun, lamig-lamig yun. Kaya nga sinisipon siya, inuubo. Kasi nga yung katawan, naglalabas yun ng plema, ng sipon. Kasi yun yung napoproduce sa katawan eh. Sabi kong ganun. Doon sa loob ng bata. Saka sabi ko, kahit na anong gamot mo niyan, eh merong mga bukol-bukol sa likod, mga lamig-lamig doon. Hindi makukuha yan ng antibiotic. Mapapagastos ka lang. Abay, nakinig naman sila. After nun ng hilot, yung bata, medyo nagsubside yung init ng bata. Medyo yung bibig na mula-mula. Kasi namumutla eh. After ng hilot to, namumula. Hinilot ko rito. Tapos hinipang ko rin yung bata. Pero wala akong usal. Ang akin lang, siyempre sa loob-loob ko, ang panalangin ko, siyempre sa Diyos eh. Hindi naman sa atin. Hinipang ko siya dito na sa ibabaw. Tapos ganun ko lang. Hindi ko siya hinipan sa muka. Gaya ng ginagawa doon ng isang manggagamot sa Metro Manila na parang bubugahan pa niya. Ang dumi. Gaganunin ka oh. Buong mukha. Sabi ko, para bang napakababoy naman na kwan. Ang ginawa ko, inihipang ko man yung bata, pero dito sa ibabaw, ginaganon ko. Ito yung ulo niya, yung ihip ko doon, palagpas, pero sabay ginaganyan ko ng kamay ko. Kasi halimbawa, kung merong mga sinapi, pinatungan siya halimbawa, at ba natanggal, hipan mo ng ganun, tanggal. Aba yung bata, pag hilot ko, hindi pa ako maalis, talagang namula na yung bibig. Tsaka medyo okay na yung bata, naka-recover. Tapos siyempre sa ganung bagay, naturuan ko na yung tatay, naturuan ko na yung nanay, paano hilutin yung kanilang anak. At least sabi ko, bakit gusto kong ituro yung ganyang bagay? Kasi sabi ko, pagka yung anak ninyo nilagnat, ganyan-ganyan, mga dahil sobra kakalaro, nabinat, na-stress, kayo gumamot niyan, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng ibang manggagamot. Mismo kayo na yung magulang, dahil naturuan naman kayo, yun na. Abay, kinabukasan gumaling yung bata, napadaan ulit ako doon, sinilip-silip ko lang, hindi naman ako nag-abiso. Dumaan lang ako, tiningnan ko lang. Abay, laro na naman yung bata. Wala yung lagnat, sabi ko, grabe naman. Eh, hanggang ngayon, hindi na sila naghanap ng manghihilot. Ewan ko lang kung... Kasi yung tatay tumitingin ganyan eh. Itinuro ko ganyan habang pinipisil ko pababa yung lamig. Tinuturo ko, pinapaliwanag ko na bakit kailangan ibaba yan. Kasi sabi ko, yung lamig niyan, sa taas yan, hindi matanggal. Kailangan ibaba, i-press mo ganun pababa. Eh, nasasaktan yung bata. Sabi ko, masakit talaga yung kuya. Masakit talaga yan. Kasi pagka hindi mo yan siya ipisain, hindi mo yan siya i-press, hindi mo yan mapisa ng tama, babalik yan, lalong lalaki yan. Kasi may bukol na nga eh. Lamig-lamig na, sinisipon. Yun ang cause ng mga sipon, ubo niya eh. Eh, pag hindi mo pa i-press yan, hindi mo pa pisain yan, at hindi mo sagarin yan pababa, eh mamumuo ulit lalo yan dyan, iipon ulit yan, eh lalong lalala, lalong sasamain yung bata. Eh ngayon, pinakita ko talagang umaano yung bata, ay umiiyak eh, sa sakit. Sabi ko, anong talaga kuya? Kasi nangyari sa anak ko yan, nag-usap-usap na kami after na nahilot ko yung anak niya, nag-usap kami. Sabi ko, yung unang hilot ko sa anak ko, mula nung pinahilot ko yan doon sa may manggagamot sa Manila, eh medyo napalpak. Kaya binalik namin ulit doon sa manggagamot. Eh inobserbahan ko na. Talagang tiningnan ko na. Sa pangalawang ulit yun, nakuha ko na yung paraan ng panghihilot. Yun, doon ako natuto. Sabi ko ganun. Kaya nangihilot din po ako. Pero dito sa amin, gaya ng in-advise ko rito sa sa mga naghihilot ng mga na hinilot ko dito, malapit lang sa amin. Sabi ko, wag mo na lang ipagsabi na ako'y naghihilot sa anak mo. Kasi ako hindi ako nagpapabayad. At saka sabi ko, marami dito mga manghihilot, mga manggagamot. Kako, pag nalaman nila halimbawa na ako marunong ako manghilot, tapos hindi ako nagpapabayad, abay sinong tatawagin ng mga tao sakaling may magpagamot sila, magpahilot? Di ako. Eh siyempre, mawalan sila ngayon ng income yung mga manghihilot dito. Anong mangyari ngayon yan? Siyempre magalit yon. Bakit mo sila kinumpetensya tapos wala ka pang bayad? O libre ka lang. Eh siyempre kasi ang pagkakaalam ko kasi, sabi ng Panginoon, magpagaling kayo. Nasa Mateo ho yan. Nasa Mateo 10.
Ang sabi ng Panginoon, abay tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Maganda siguro basahin ko na rin sa Mateo 10. Ano? Sundan nyo po, nasa Matthew 10. Pwede po yan sa English, sa English speaking subscribers. You can follow on Matthew chapter 10. Ito nasa nasa Mateo 10. Mateo 10. Mahaba-haba ito eh. At nasa 10:1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan o 12. 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag din Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. 5. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Umayot kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng Panginoon, kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Yun, nasa 18. Yun na nga sabi. Lahat naman ho ng bagay, wala hong bagay na hindi ipinagkaloob ng Diyos lalo na yung mga mabubuting bagay. Papagaling mga ganyan sa kapwa. Ngayon, baka may magsabi dyan, hindi mo nyo gumagawa sa ibang pagkakataon na lang ho. Kung gusto ninyong pag-usapan yung mga ganyang bagay, abay pwede naman ho. Maganda-ganda naman ho iyan. Pero ang akin lang, bakit ko sinight yung Matthew chapter 10, ito na nga nasa verse 8. Ito na nga highlight, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo, yamang tumanggap kayo. Doon lang po tayo. Doon lang po ako sa yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Kaya ako'y nangihilot dito, siguro 4 na yung napagaling ko, kasama na dyan yung aking anak, hindi ako nagpapabayad. So ganun po. So salamat sa Diyos dahil doon sa manggagamot sa Metro, nung hinilot niya yung anak ko 2 beses, talagang pinag-aralan ko rin siya, tinitingnan, inobserbahan ko talaga, hindi ko hiniwala yung mukha ko, yung mata ko, hindi ako humiwalay doon. Tinignan ko talaga at talagang natuto rin ako. At again, salamat sa Diyos dahil nakakapagpagaling na ako. At isa nga napagaling ko rin, sarili ko rin. Tinubuan ako rito ng hematoma, ang laki. Sa tuwing humihinga akong malalim, masakit to sa dibdib, parang may batak ko. Kasi nga yung tumubo yung laman dito. Pag humihinga ako ng ganyan malalim,
ang sakit sa dibdib. So, nawala na. Nahilot ko at pinisa ko. Pati yung dito, yung meron akong bukol dito eh. Nahulog ako sa jeep noong ako'y 6 years old dito. Ang laki. Dito, sa kanan. Hinilot ko rin iyon at talaga namang nalusaw at gumaling na ho. Ito yung pagbagsak ko noon sa jeep. Tumalon ako kasi yung tsuwing kong mabait tsaka yung ninong ko tinakot ba naman ako na hindi na uwi. Ang sabi ko, hinto nyo yung jeep, bababa ako. Kung hindi nyo hinto, tatalon ako. Aba, hindi talaga hininto. Tinakot pa ako ng mabait kong tsuwin. Yung tsuwin ko na si Pabling. Kapatido siya ng tatay ko. Sabi niya, hindi ka na namin ibabalik doon. Abay talaga, ang bait talaga ng tsuwin ko. Tumalon nga ako. Ngayon pagtalon ko, humampas ngayon yung ulo ko doon sa kalsada. Laki ng bukol ko rito. In-x-ray pa ako noon. Nung tanda ko, mga 6 years old ako noon. Tanda ko, 6 years old. Kararating lang ng father ko nung galing abroad. Nagsundo sa amin sa pier, sa airport. Nagsundo sa amin sa airport. Yung ninong ko. Yun yung kaibigan din ng tatay ko. Kaya yun, nagkasamaan ng loob. Wala na, sira na yung pagkakaibigan. Tapos ako naman, iniinda-inda ko yung bukol dito. Ang tagal ho. I was 6 years old. Pero nung 2016, salamat sa Diyos at nawala na yung bukol ko rito. Kasi minsan pag lumilingon ako rito, may something matigas dito na laman. Talagang pinisil-pisil ko, pinisa ko talaga, ramdam ko rito, talagang napisa. At salamat naman sa Diyos, bagaman ito'y ulo, hindi naman ako namatay, hindi naman ako napuruhan. So again, kaya dito sa amin, nakapagpagaling naman ako at hindi talaga ako nagpabayad. At ayaw magpakilala rito. Magpakilala rito kasi kaya nga nang sinasabi ko, may mga tao rito na kumbaga ba yung kanilang hanap buhay ay magpagaling. Kumbaga itong mga tao na ito, hindi naman talaga naniningil. Yun lang yung isang advantage sa mga ito. Nanghihilot sila, nagtatawa sila, pero hindi sila hindi sila nagsasabi na, oy, itong bayaran mo 500. Gaya sa ibang mga profesyon ba, talagang may minimum sila hindi. Kahit bigyan mo lang ng 20, 50, o 100, o 200, bahala ka na kung magkano ibigay mo. Basta yung sabi nila, hindi sila naniningil. So, napunta tayo dun sa ganyang bagay. So balik tayo dun sa sa buhay kasi dito sa amin hindi ako makaraket Ayaw ko namang mag-career dito na halimbawa manggamot o manghilot kasi mahirap-hirap din Lalo na minsan may mga tao gustong magpahilot sa iyo, may mga sakit diyan. Lalo na ako kagagaling ko lang din sa sakit. Nakapaggamot na rin ako. 3 beses na akong maggamot. 2010, tapos 2016, tapos 2021. So grabe ho talaga. Noong 2010, naggamot ako 6 months. Tapos noong 2016, naggamot ako 2 years. Kasama doon yung injection, antibiotic. Grabe ho. Pulang-pula tong mata ko Tapos naman ng 2021, puro na lang tableta, hindi na ako nagpa-intra o yung pa-injection ganon. Yun na kasing recommendation ng doktor At gumaling naman ako. Medyo ramdam ko naman, medyo lumakas. Yun nga lang, siyempre meron na akong injury sa loob kasi. Hindi ko ba madukot, hindi ko mahawakan at hindi ko mapisil. Gaya dito ng hematoma ko, napisil ko, nahilot ko, gumaling. Gaya dito ng bukol ko, nahilot ko, abay gumaling. Yung sa loob ng katawan ko, hindi ko naman pwedeng buksan ito at ganunin. Siyempre tatagas dugo niyan Saka hindi ko talaga mahilot dahil sa likod ko yun Yun yung ginawa sa akin ng kasama ko. Talagang ang bigat Lasunin ka ba naman? So, yan ang buhay-buhay dito. Bakit ako nag-live? Kasi nga, update. At yun, talagang decidido ako na una, lakarin doon yung sa status ko. Kailangan talaga kailangan talaga ng legal, ng attorney o ng abogado with regards doon sa status ko. Ngayon, sa mga nagtitiwala pa naman, yung iba doon sa mga kaibigan ko, yung mga nagrereto na sila'y tulungan din, gawa ng paraan, abay, salamat ng maraming salamat sa inyong tiwala at naway makaraos din tayo. At rest assured na sa gagawin nating hakbang, kasi hindi ko na pwedeng sabihin dito kasi baka ma-preempt tayo Ibig sabihin ba baka may maunahan tayo. So mga ganun lang mga bagay. Gagawa natin ng aksyon yan, panibago, pero hindi na sa gaya ng dati kasi hindi umubra
kumbaga nagkaroon man ng aksyon pero hindi umubra, so gagawin natin ngayon yung gagawin kong tulong. Bagaman ako'y may kasalukuyang hinaharap din, kinakaharap, kakayanin naman. Yung problema lang finances natin. So sana sa sa mga gagawin ko mahakbang ako'y matulungan din. Kasi tulad yan, pag nagbibigay naman ako ng mga legal assistance, bagaman hindi naman ako abogado, sabihin ko na lang counseling, yun. Counseling or assistance o giving sa mga advice o mga ideas, hindi naman talaga ako nagpapabayad Kasi talagang pinanindigan ko yon yung sinabi ko noon na kung ako'y natuloy sa law school at sakaling nakagraduate, nakapasa ng bar exam, talagang abogado ho talaga ako na libre. Opo, libre talaga. Ang again lang masabi ko, syempre mga miscellaneous lang, yun lang naman yun, very minor na expenses yun. Gusto ko lang talaga makatulong din sa tao. So ganon. Ngayon kung sakali mga ako'y makaraos na, kung gusto nyo naman siguro humingi ng kung anong advice, basta kahit na anong advice, i-post nyo lang sa comment section at tingnan na lang natin. Gagawa natin ng hakbang. Liban pa ho doon sa Bible na yung segment nga sinasabi ko dati na cite a Bible passage and let the Bible speak. Yun po yun. Tapos kung may pag-uusapan man halimbawa, kahit na ano man po na inyong i-post sa comment section, anything po under the sun, whether it be legal, kung ano man po, business kung ano man, sabihin nyo lang po. At sa tulong at awa ng Diyos, siyempre, sa biyaya ng Diyos, gagawa natin ng gagawa natin ng pag-aaral, gagawa natin ng solusyon, at kung loloobin ay sana mairaos din. Gaya nga ng Hibarito, again, salamat sa inyong tiwala. Talagang hindi ko inaasahan, may mga tao talagang tumitiwala pa. So, ano pa ba? Ito ngayon yung kasalukuyan dahil sa politics sa Pilipinas, mahirap po talaga magbanggit. Ang isa kasi sa mga naging ko naman, may batay ng konti politics yung kinukot ko rito, pupost ko na rin ito para mag-lab muna ako. Tapos i-post ko na rin. Yan, si Napoleon Bonaparte. Siguro baka tanggap ng iba rito, tinitira ko sila. Abay, hindi naman ho. Ako masabi ko lang talaga na ang masabi ko lang, quote naman yan ni Napoleon Bonaparte, which is nasa buhay. Siguro na insulto siguro yon. Liban pa doon sa lagi kong nakakadebate rito, may mga inchik talaga Hindi naman ako, again sinasabi ko, hindi naman ako sinuphobic, pero talaga ho yung galaw ninyo. Hindi ko naman nila lahat ng inchik, pero talaga hong may galaw talaga kayo. Yan.
pinost ko na yung sa patungkol sa walang bayad na tinanggap. Dapat excuse me dapat ibigay nyo rin na walang bayad. Kaya nangihilot man ako rito, walang bayad. Nagbibigay man ako ng mga advice, di walang bayad din. Pagkaman halimbawa sa parte ko naman, bumili naman talaga ako, gumastos talaga ako ng mga bagay-bagay na yan para matuto lang. Kasi ang sabi ng Panginoon, bumili kayo ng karunungan. Diba? Mga nasirang computer, mga speaker, monitor, microwave, maging mga nasirang ref, aircon, water dispenser, o lumang battery ng sasakyan, maging sirang pong laptop, parit sa mga gagong batihan iba, na wala pong binabayaran pali na lang. Ma'am, sir, nakakalit na mga nasirang Bakit palang advocacy ako? Walang bayad yung advocacy ko. Hindi naman kasi tayo magkakaroon yan kung hindi tayo bigyan ng Diyos malinaw ho talaga sabi ng Diyos. Walang bayad, di bigay mo walang bayad. Siyempre kung may nagbigay, siyempre kailangan, ayaw ko man sana, pero tanggapin natin. Pero ang masabi ko lang, pag nakaraos din ho ako, abay salamat sa tiwala, pero kailangan ko rin ibalik. Baka ma-insulto sila, wag naman sana. Yan, bumili ka ng karunungan at wag mong ipagbili. Nag-ano kasi ako, nag-self-study ako sa batas. Kahit ano, pag anong libro, pati negosyo ho. Kaya doon ko nakita yung libro ni President Trump nung 2006, doon sa may National Bookstore sa isang mall. Yan, pinost ko na rin para yan kasi nag-motivate sa akin na sakaling mag-ipon ka man ng karunungan, di yan na. Hindi ho basta-basta nananakaw yan. Saka talaga hong nakakapagpatibay yan ng pagkatao mo. Siyempre, una dyan, yung self-confidence mo Bago ka magsalita, dapat may batayan ka. So again, shoutout sa tita ko, Nancy. Thank you very much po sa pagsubaybay at talaga namang malaking nakakatuwa naman kahit na isa o dalawa man yung mga nag-views. Views nga, isa pa lang. May nag-share pa. So salamat sa pag-share Salamat. Thank you very much sa pag-share. At sana magustuhan ito ng mga friends mo at mga iba mong followers. So thank you very much. So yun yung naging dahil ko bakit ako yung advocacy ko tumulong na walang bayad. Ganon. Kasi dyan nga sa trabaho ko, maalala ko nung 2001 bago mag-anniversary yon, napagsabay ko ho yung right guard tsaka yung left guard. Ang tawag doon color guard. Napagsabay ko ho yon doon sa pag-execute sa rifle. From order arm to carry arm to salute, tapos to carry arm ulit. So ganon. Salamat naman sa Diyos at talaga namang bagaman nagsuggest ako noon na pwede pagsabay mura pa yung inabot ko malutong na mura Sabi, ikaw Papa India ka, PI ka, alam mo na hindi magkasabay So nabanggit ko na rito nung minsan si Sir Ibanez talagang sir, thank you very much sir kung makarating man sa inyo itong Facebook live ko thank you sir sa inyong pag-mitigate or awag nito. Tama, pag-mitigate. Pinagitnaan niya noon Sabi niya, teka. Sabi niya, bata, ano yon? Sige, perform mo. Yun, kung hindi dahil kay Sir Ibanez, talaga na lang wala talaga. Maigi naman at talagang nakakatuwa dahil si Sir, medyo may kataasan ng ranggo niya noon. Talaga naman
pinakinggan niya yung sinabi ko at pinaperform pa at na-justify ko naman talaga at napagsabay ko talaga yung color guard, yung right guard tsaka yung left guard doon sa from order arm, carry arm, salute, and then carry arm ulit. Talaga hong parang masabi ko ba historical doon sa historical gift ko sa trabaho kung saan na pinaglilingkuran ko, kung saan ako'y nanumpa ng allegiance ko na paglilingkuran yung trabaho, yung serbisyo, bigay mo yung ganun ba lahat. So bago magkaroon ng anniversary, bago mag-celebrate ng anniversary, yung institution kung saan ako'y nanumpa, nakapagbigay ako ng regalo. At yun nga lang, malungkot dahil nitong October lang din, nag-celebrate sila ng anniversary nila na ako naman ay kasalukuyang humaharap ng adversary o nagsasuffer, nasa suffering yun namang suffering na yan, it is a indirect or a direct assault from my fellow, from my fellow above the ranks, the hierarchy of the managerial level or officer, ganon. So grabe ho. So ma'am, hindi pa naman kita dinadrop name dito. Talaga ma'am, masabi ko, isa kang napakalupit na pinuno ka ho, na isa kang walang awa sa inyong mga kasama. At napakalungkot dahil dyan sa institusyon na yan ma'am, nauna ako sa inyo ma'am. Masakit na katotohanan yun ma'am, masaktan man kayo ma'am, pero yan ang totoo. Talaga ho ma'am, wala kayong awa. Hindi nyo man lang na-consider yung aking ipinaglingkod dyan, na bagaman ako'y hindi man binigyan ng awards, siguro sa kung anumang kadahilanan, lalo ng 2001, na pagsabay ko yung right guard tsaka yung left guard, ang tagal-tagal na ho niyan sa ibang branch of the service, tulad yan sa AFP, sa PNP, sa iba pa po. Hindi nila napagsabay iyan. Ang dami na hong mga matatalinong nauna. Pero nung 2001, ako isang hamak lang po. Kakapasok ko lang sa serbisyo, sa trabaho. Nakapag-contribute po ako ng simpleng bagay pero very memorable sa akin po. And one of the part ng history ng isang institution ma'am kung saan ako'y nanumpa. Mas nauna ako sa inyo dyan ma'am, para nyo lang malaman. Bagaman ako'y hamak, pero ma'am, nakagawa po tayo ng isang contribution na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ninyo. Ginagamit pa rin ng institusyon na iyan. So tanda iyan ma'am, na sakaling makita nyo iyan, maalala nyo ma'am yung taong sinibak ninyo na walang awa, ninyong sinibak. Walang konsiderasyon, walang due process. Binayolate ninyo yung security of tenure. Ay talaga ho ma'am, binayolate ninyo yung konstitusyon, binayolate ho ninyo. Napakarami ho kayong binayolate ma'am. Pati yung sinasabing chain of command, yan, binayolate nyo rin ho yun ma'am. Talagang ang dami ma'am, patong-patong yung ginawang pang-aabuso, ginawang pang-violate, pang-ahamak nyo dahil kami maliliit lang. Talagang ang tingin nyo sa amin talagang ganun na lang. So, sana tulungan ako ng Diyos, tulungan ako ng Panginoon na malabanan kayo ma'am sa isang proper forum kung saan ma'am yung hustisya ay hindi pwedeng supilin at hindi pwedeng pigilan. Gaya pagdiyaan lang sa loob ma'am, talagang hindi ko naman sa sinasabi na walang hustisya, pero ma'am talagang napakalupit nyo ma'am. Kasi kayo na ma'am yung may katungkulan, kayo ma'am ang may hawak na sana i-execute nyo bilang isang the exemplar of a leader. Abay ma'am, hindi ho nakitaan sa inyo. Ang nakita ko sa inyo ma'am nung araw na yun ma'am, isa kayong malupit at walang awa at marahaso na diskresyon, the abuse of authority and the abuse of discretion. Wala ho kayong tinatawag ma'am na hindi nyo naintindihan ma'am yung sinasabing the moral and welfare. Hindi nyo ma'am nakita ma'am yun. Isa pa yung the saving lives. Marami na akong nakita dyan ma'am, mga kasama na nagbuwis buhay. Hanggang doon na lang, pinapakita na lang doon sa pag namatay na yung tao, ganun yung pagsiservisyo. Pero nung nabubuhay, abay, tulad nga sa akin, ang ginawa nyo ma'am, grabe kayo. Ngayon ma'am,
Baka masagap ito ma'am ng media. Eh, bahala na ma'am kung masagap. So, again, ano pa ba aking masabi? So, panawagan ko lang, America, you better wake up. And President Trump, sir, thank you very much. And if this channel reach your attention, Mr. President, I am willing to freely give inside here the best inside here for America for free. Since na yung Amerika naman niliberate yung Pilipinas, abay sir, wala ko kayong utang na loob sa Pilipino. Wala ko kayong magiging ibig sabihin utang na loob sa akin kung ako man sakaling inyong tulungan at pagbigyan na ilatag sa inyo kung ano man ang pwede kong maibigay sa Amerika po. Para po sa Amerika, abay ibibigay ko po lahat na nandito, the best po. Hindi ko lang maisaysay kasi napakaraming bagay ho yan. So again, CIA, kung nakikinig kayo, CIA, I'm calling your attention. The challenge is real. I am willing to face that AI who said and claimed he is God. But with the help of God in Christ Jesus, with the Holy Spirit, that AI will be put to shame. Again, ipopost ko na lang yung tanong ko rito na may price pala na 133,000. Para challenge ko iyan. Kung sino man yung gustong sumubok, abay good luck ko. Sana may Ayan na naman, sabi na lagpas 100 characters hindi na kaya. Yan na naman. Pero nakapag-post pero hindi yan tinatanggap Yan. Yan po. So ano pa ba? So America, wake up, wake up. Wake up, wake up. So faith and destiny and America cannot fail. Ika nga ni late President Ferdinand Marcos Sr. And may God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. So yun po. At sana Amerika talagang hindi kayo mag-fail. Quote, John F. Kennedy, 1961 inaugural speech. If a free society cannot help those many who are poor, it cannot save the few who are rich. Unquote. So yun po ang sabi ni John F. Kennedy. So America, Philippines need your help. At ang isa lang pong sagot para ma-identify kung sino itong mga, sabihin ko na po, masakit na katotohanan, yung mga salot at traidor sa Pilipinas ay sagot lang po ay DNA. Malalaman po ninyo bakit na sila ay salot at traidor sa Pilipinas dahil po yung kanilang mga galawan ay nagpapatunay po na sila ay hindi Pilipino, kundi sila ay mga tanim ng traidor na dragon. Yan po ang katotohanan. Yan, the subtle conquest, i-post ko na po ang galaw ng tanim ng mga traidor na dragon. Yan po. Masunog na kayo. Sabi nga ni Immanuel Kant quote, i-post ko na rin dito. If the truth shall kill them, let them die. Yan ang masakit na if the truth shall kill them. Immanuel Kant. German philosopher. – 1724
1804. Basahin ko nga ulit. Quote, "If the truth shall kill them, let them die." Yan, Immanuel Kant. Meron pa sa Bible nakalagay eh. Ito naman, sabi naman ng Panginoon, yan, pinost ko na rin. Lagay ko naman yung Panginoon kasi siya kasi ang karunungan ng Diyos eh. Kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nakasulat po yan sa unang Korinto 1:18 at 24. Nasa 24 po. In 1 Corinthians chapter 1 verse 24, yung highlight po nandyan po. Ang Panginoon po, the Lord is the wisdom, is the power and the wisdom or the knowledge of God. So, again, America, wake up, President Trump, sir, you're doing a great job and making America great again. Sir, thank you very much. And may God bless you and God bless America and keep you safe and keep America. And God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Ganun po. Maraming salamat po. The honor and glory belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Again, this is your host, Jesus Sukgang Jr., Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.